Magandang araw, class! Ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko lamang magpakilala sa inyo. Ako nga pala ang inyong guro sa araw na to. Ako si Binibining Danica T. Padilla. Ngayon ay pag-aaralan natin mula sa panimula sa filosofiya ng tao, ang tao sa lipunan. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayon ay nais ko lamang basahin kung ano ang ating layunin para sa araw na ito. Ang una ay natutukoy at naisasagawa ang mga umiiral na tradisyonal na paniniwala at pamahiin sa tahanan at pamayanan. Pangalawa, naipaliliwanag kung paano binabago ng mga paniniwalang ito ang mga tao sa lipunan. At ang panghuli naman ay nabibigyang halaga ang mga tradisyonal na paniniwala at pamahiin ng mga Pilipino. Ngayon ay dako na tayo sa ating talakayan. Ngayon ay sasabihin ko muna sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pamahiin. Pamilyar ba kayo kung ano ang pamahiin? Kung kayo'y pamilyar at alam ko naman na tayong mga Pilipino likas sa atin ang pagiging isang mapamahiin. Lalong-lalo na sa mga Ilocano katulad ko, ay talaga namang talamak ang pagiging pamahiin at talagang nakalakihan na ang pagiging mapamahiin sa ating bayan, di ba? Ngayon ay ang pamahiin ay anumang paniniwala o gawain na itinuturing na hindi makatwiran o supernatural. Sabi dito na ang pamahiin daw ay nagiging bahagi na ng kultura at paniniwala ng mga tao. Dahil na rin sa kanilang pagnanais na maunawaan ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari upang magkaroon ng kontrol sa kanilang kapalaran. Bagamat ang mga ito ay itinuturing na hindi makatwiran, patuloy pa rin itong nagagamit or patuloy pa rin itong isinasagawa ng marami bilang bahagi ng kanilang kultura at bahagi na rin ng kanilang tradisyon at maging sa identidad na rin ng tao, di ba? Ngayon ay magbibigay ako ng mga halimbawa. At ang mga halimbawang ito ang mga halimbawa ng pamahiin sa Pilipinas na kadalasang naririnig natin sa ating mga lolo-lola, di ba? Or sa ating mga magulang. Una ay ang itim na pusa. Pag nakita tayo ng itim na pusa, ano ba ang pumapasok sa isip natin? Di ba kadalasan pumapasok sa isip natin malas daw, or kapag may tumawid na itim na pusa sa inyong daraanan, ito ay tinuturing na ito ay nagdudulot ng kamalasan raw o may hindi magandang mangyayari sa inyo daw. Ganun yung sinasabi nila pag sa itim na pusa. Pangalawa naman ay pag mayroong kayong nahulog na kutsara. Madalas din ito sinasabi ng mga magulang natin, mga lolo-lola natin, na pag may nahulog na kutsara ay mayroon daw darating na bisitang babae. Di ba yun naman ang palaging sinasabi nila sa atin? Pangatlo namang larawan na aking ipapakita ay ang bawal daw magwalis sa gabi. Bawal magwalis sa gabi. Bakit kaya, no? Bakit kaya? Dahil ayon sa pamahiin, ang pagwawalis daw sa gabi ay pagtaboy sa swerte. Sinasabi rin nila na ito ay kailangang iwasan. Dahil upang hindi maitaboy ang swerte, ang mga biyaya, ganon. Kaya hindi pwedeng magwalis daw sa gabi, no? Sabi ng mga nakatatanda eh. Pang-apat na larawan naman na aking ipapakita ay ang bawal magputol ng kuko sa gabi. Bawal daw ang paggugupit ng kuko sa gabi. Bakit kaya, no? Bakit? Pinaniniwalaan ng mga nakatatanda noon na ang paggupit ng kuko sa gabi ay nagdadala raw ng malas o madalas magdulot ng masasamang pangyayari daw sa hinaharap. Naintindihan ba? Kung gayon, kung naiintindihan naman ang ating talakayan ay tumako naman tayo sa kung saan o kung ano ang pinagmulan ng pamahiin. Sa unang bullet ay ang Pilipinas ay nakakita ng maraming settler at mga bisita mula sa ibang mga lugar bago pa man dumating ang nakasulat na kasaysayan. Ang iba't ibang mga tao ay magdadala rin ng kanilang mga kakaibang paniniwala at kaugalian na nauukol sa mga fenomena na hindi nila maipaliwanag noong panahong iyon. Sa madaling salita, dahil sa limitadong kaalaman sa teknolohiya, sa agham, ganon,
noong unang panahon, di ba, hindi pa gaano kaalam sa teknolohiya ang mga ninuno natin. Hindi rin pa sila wala pa silang gaanong kaalaman sa agham. Kaya noon maraming mga natural na phenomena na pinaniniwalaan nila at hindi nila maipaliwanag. Kaya may nagsasabi rin na ang pamahiin daw ay ginagawa lang daw nila ang pamahiin dahil gusto lang nilang humanap ng masisisi sa mga bagay na nangyayari sa kanila. Kaya nagkaroon daw ng pamahiin. Yun ang sinasabi ng iba ha. Dahil dito nagkakaroon sila ng mga sariling pagpapaliwanag o mga paniniwalang kaugnay sa supernatural na aspeto. Halimbawa, ang pag-ulan, ang pagkidlat, at iba pang mga natural disasters na nangyayari. Kadalasan din nila itong inuugnay sa mga Diyos o sa mga espiritu. Ganon. Sunod naman, ang mga paniniwalang ito ay maipapasa sa kanilang mga inapo, sa mga apo sa atin, ganon, sa pamamagitan ng pasalita o nakasulat na tradisyon. Karaniwang sumasang-ayon ang mga mananalaysay na bukod sa mga orihinal na pangunahing naninirahan, ang mga Negrito, Indonesian at Malay. Ang Negrito, Indonesian at Malay ang unang mga grupo na nanirahan dito sa Pilipinas at ang kanilang mga pagdating ay naganap sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Ang bawat isa sa kanila ay nag-ambag ng kanilang mga sariling paniniwala at kaugalian sa kultura ng ating bansa. Sa pagdaan ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay naipasa na at napaunlad pa lalo, na siyang naging pundasyon ng maraming pamahiin at tradisyon na alam na natin ngayon. Katulad ng mga halimbawang ipinakita ko kanina, di ba ngayon alam natin yon, nakakwento sa atin ng ating mga magulang or ng lolo at lola natin, di ba? Sunod ay ang mga tradisyonal na paniniwala, gawi at pamahiin ay bahagi ng kulturang Pilipino at ito'y naipasa sa mga henerasyon. Gaya ng sabi ko kanina, naipapasa-pasa na to henerasyon sa henerasyon. Katulad na lamang ngayon, naipasa na, katulad na lamang ng mga lolo't lola natin. Diba? Nung henerasyon nila, uso din yung mga pamahiin nila na gaya nga nung bawal kang, ayun, pag nakita kang itim na pusa, nahulog yung kutsara, ibig sabihin may bisitang babae na darating. Pag yung tinidor, nahulog, diba? Mga ganun ay ano na yun sa kanila. Dati ng pamahiinan nila noon pa. Naipasa sa ating mga mama at papa. Tapos ipinasa rin sa atin ng ating mga magulang at yun din ay ipapasa din natin sa ating mga magiging mga anak or magiging mga apo. Ganon. Una dito ay itinataguyod nito ang fatalismo. Ang ibig sabihin daw ng fatalism or fatalismo ay ipaubaya ang lahat sa pagkakataon ng kapalaran. Sabi dito, ang ibig sabihin ng fatalism ay ipaubaya ang lahat sa pagkakataon ng kapalaran. Ito ay nagiging hadlang sa pagsusumikap ng mga tao na baguhin ang kanilang buhay o sitwasyon dahil naniniwala silang nakatakda na ang lahat ng mangyayari at wala silang kontrol dito, nang sabi nila. Sunod naman ay, ito ay maaaring mapanganib o nakamamatay. Ang pagsunod sa mga pamahiin ay maaaring magdulot daw ng panganib at maaari din itong mag-cause ng pagkamatay, sabi nila. Halimbawa, ang pagtitiwala sa mga tradisyonal na lunas na walang siyentipikong batayan ay isa rin sa dahilan kung bakit dati ay maraming namamatay dahil hindi pa nga uso ang agham dati. Parang hindi pa sa kanilang agham. Uso na ang agham dati. Pero parang hindi lang sila masyadong naniniwala. Siguro, parang ganun siguro yun. Kaya kung may mga malulubhang sakit sila, pumupunta na lang sila sa mga albularyo. Diba ganun namang mga lolo-lolo natin dati? Sa albularyo sila nagpapagamot. Sunod naman ay nagiging makitid ang isip ng individual. Ang paniniwala sa mga pamahiin ay maaaring magresulta sa makitid ng pag-iisip. Bakit? Ang mga tao ay nagiging takot na subukan ang mga bagong bagay o ideya dahil sa takot sila sa malas o takot sila sa masamang mangyari sa kanila, masamang kapalaran nila. Kaya't nawawalan ng pagkakataon na matuto sila at makahanap din naman ng bago ganito. Panghuli ay
ito ay humahadlang sa pag-unlad ng komunidad. Ang pagkakahon ng mga tao sa mga pamahiin ay maaring humadlang sa progreso ng buong komunidad sa halip na magpatuloy sa mga inobasyon sa mga bagong teknolohiya at proyekto na maaari namang makapagpabuti sa buhay-buhay natin, di ba? Ang mga tao ay maaring manatiling nakaangkla pa rin sa mga hindi makatwirang tradisyon na wala namang benepisyong dulot. Ganon. Naintindihan ba ang ating talakayan ngayon? Kung gayon, kung naintindihan naman at kung wala na kayong katanungan, ay dito ko na tatapusin ang ating aralin. Maraming salamat sa pakikinig.